May tanong sa akin, Sir, pa-help naman po. Please hide my identity. May nag-email po sa akin isang ola. Ito lang po nakalagay, wala naman po name ko. Gusto ko lang po clarity kung totoo to. Thank you. Notice letter for small claims and estafa. Case filed by lending company. Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 24, Manila City, Hall of Justice, Arocero Street, Manila. Subpoena/notice of court hearing. Greetings, you are hereby directed to appear before the Regional Trial Court, Branch 24, Manila City, located at Manila Hall of Justice, Arocero Street, Ermita, Manila, on August 13, 2026, on Thursday at 9 o'clock in the morning. Then and there to personally appear and give testimony in connection with the cases involving estafa, Article 315, Revised Penal Code, and small claims for overdue payment filed before this Honorable Court. Failure to comply with this subpoena shall be dealt with in accordance with the rule of court and may subject the concerned party to contempt, penalties, and other legal consequences. To avoid this, you may address your obligations to the private complainant prior to the hearing. The court does not process private settlements directly. Any payment made must be properly manifested before this court to affect proceedings. Issued this 12th day of August 2026 on Thursday at 9 a.m. Manila City, Philippines. By authority of the Honorable Court, Attorney, Branch Clerk of Court, Regional Trial Court, Branch 24, Manila. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung may katotohanan po, ito pong pinadala po nila na subpoena raw po or notice of court hearing. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po natin bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. Unang-una po, no, mali na kagad. Kasi tingnan nyo ha, title pa lamang po, Notice Letter for Small Claims and Estafa. So wala hong ganong klase ng kaso. Kasi po may rule tayo dyan sa forum shopping. So hindi po pwedeng mag-file ng case ng dalawa. Okay, bawal po yun. Okay, tapos meron pa, hindi naman nakalagay kung anong lending company to. Di po ba? Sir Joseph, tsaka biruin nyo, through email pinadala. Okay? Tsaka ito pa po, talagang hindi nyo paniniwalaan. Subpoena ho eh. Oh, bakit subpoena ipapadala sa inyo? Hindi ho dapat subpoena kasi kung kayo po'y hinahabla, okay? Dapat po yan summon. Hindi po subpoena. Malaki po ang pagkakaiba ng dalawa. Although yes, parehas po silang galing sa korte at po yan, legal na dokumento. Pero po kasi yung subpoena, ito po is yung pinapatawag, no, yung tao or dokumento, no, para gumawa ng testimony or ng testimonya. Okay, ito po may nakahablang ibang tao, hindi po siya. Nakita niyo ho, walang kaalam-alam sa batas itong mga bugok na to. Tsaka po, kung meron man po na ganitong dokumento, pero dapat po ito summon ha. Dapat po yan, yung pong mga tauhan ng korte, kagaya po ng sheriff, ang magpapadala niyan. Personal pong ipinaabot yan. Hindi ho yan pinadadaan sa email o sa SMS o kung saan pa man. Anak ng kamot itong mga to. Tsaka tingnan nyo ha, masyado siyang talagang pinararamdam sa inyo or tinatakot kayo. Kasi biruin nyo ha, Regional Trial Court. Bakit?
Ano ho bang krimen ang ginawa ninyo? Hindi pa lamang po tayo nakakabayad. Okay? Dapat po ito sa lower court. Okay? Kagaya ng municipal, trial court, ayan. Doon po pwede yan. Small claims po ang nakakasakop dito. Bakit regional trial court? Kasi may estafa. Hindi nga nila pwedeng pagsabayin yun. Naknang kamote itong mga to. Yan ho ang mahirap sa kanila. Wala hong silang alam sa batas. Ito pong pinadala sa inyong sulat na to. Naku po, pananakot po ito. Although yes, ito po yung noong August 13 pa ha. Tsaka ito pa, conflict. O, tingnan nyo ha. Nakalagay po doon sa bandang taas. Yun daw pong magiging hearing is August 13. Thursday, 2026. Pero dun sa baba, in-issue siya nung 12 nung August. Aba, ang tindi no. In-issue nung 12, may hearing kagad nung 30. Hindi man lang binigyan ng pagkakataon yung hinahabla. Di po ba? O tapos, ito talaga, kung ito po ay talagang summon, okay, bakit kailangan pang ilagay, no? Na to avoid daw, no? Na maano yung obligasyon, no? Makipag raw, ugnayan na doon sa private complainant at ayusin na lang. Oh. So, naniningil pa. Ito mahirap po kasi sa kanila. Pwede naman huyang pag-usapan ng maayos. Okay? Meron hong tayo tinatawag dyan, amicable settlement. Or, sa simula pa lang po ng paniningil, manong magbigay na sila ng mga payment plan or payment option na po pwede po, no, na maging solusyon, di ba? Doon sa nagiging problema po nila sa paniningil. Di ba? Kasi unang-una, hindi ho sila marunong magpautang. Kasi yan, kung hindi sila automatic disbursement, kung yan po sinusunod nila yung pinaka-importanting batas po, no, sa pagpapautang, which is the Truth in Lending Act, hindi ho magkakaganyan yan. Kasi po, ang the Truth in Lending Act, napaka-importante niyan. Kailangan fully disclose yung true value nung inuutang. Diba? Kung sinabi kagad nila na ito lang ang ma-approve, and out of dun sa na-approve, ito lang po madi-disburse. Diba? At ito yung interest rate, ito yung processing fee, ito yung termino, diba? Ito yung penalty. Hindi na hukukulin yan Diba? Kaya lang, yun talaga ang gusto nila. Kunin yung utang kagad, ipino-force po doon sa kanilang mga kliyente. Kaya nga po automatic disbursement at auto-reloan din. Diba? Malihong pamamaraan ng papapautang yan, hindi ganyan yan. Kailangan niya may consent nung kabilang partido nung nanghihiram. Kasi kailangan maintindihan niya yung kanyang inuutang para malaman niya, kaya ko bang bayaran yung amortization ko? Diba? Tama ba yung interest na ibibigay sa akin? Okay? Gaano ba kalaki yung matatanggap ko? Di po ba? Yan ho mahirap sa kanila. Tapos, ang termino nila, out of this world, 7 araw. Di po ba? Hindi nila sinasabi yung gulatan. Ipangkaraniwan po sa Pilipinas, 15 days, 30 days, 45 days, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, hanggang 5 years. Sila 7 araw. At ang masakit doon, no, bago dumating yung due date, maniningil na. Hindi ho hindi nagfa-follow up o hindi nagpapaalala Naniningil. 5 days pa lang po, yan, maniningil na. Pag hindi ho kayo nakasagot or nalaman nila na hindi kayo makakabayad, pati po yung ninakaw nila ng mga contact list po ninyo, pati yun sisingilin, kukulitin. At gumagawa pa po ng kalokohan, nagpo-post pa sa social media. Diba? Which is, hindi ho tamang pamamaraan ng paniningil Meron po tayong prohibition on unfair debt collection practices. Meron po tayong mga binagbabawal. Okay? Hindi po pwedeng mangharas. Actually, it's a form of harassment kasi pinararamdam niya, no, na akala mo may alam sila sa batas, which is wala naman. Diba? Mumurahin ka niyan. Ipapahiya ka. Popost ko sa social media. Kung ano-ano kalokohan ang gagawin niyang mga yan. Para ho tayo ay matakot. Diba? May tama pong pamamaraan ng paniningil, hindi ho ganyan. Okay? Kayo pong mga bugok at abusadong ahente ng online lending apps, baguhin nyo na yung style ninyo. Kasi hindi naman, hindi naman tatagal yung ganyang gawain ninyo
masusukol at masusukol din kayo dahil talaga naman pong hinihigpitan na po ng SEC. Oh. Mahirap sa inyo pag nahuli, takip kayo ng tuwalya, takip kayo ng jacket ninyo, sombrero, di ba? Hiyang-hiya kayo sa mga kalokohang ginagawa ninyo. Pero kayo ang gumagawa, di ba? Ng multo ninyo. Nung po sa nagpadala ng mensahe na to, wala hong katotohanan to. Sablay ho ito. Sabpina. Pero kayo ang sinasampahan, hindi ho. Dapat yan summon. Tapos hindi ho yan pinapadala through email. Okay? Meron pong tauhan ng korte dyan. Kagaya po ng sheriff ang magpapadala po sa inyo niyan. Hindi ho pa basta-basta ganyan. Tsaka, biruin nyo, in-issued nung 12. Tapos 13 may hearing agad. Ay, di na kayo binigyan ng pagkakataon. Aba, sira ulo yan. Tapos ang kaso po ninyo, dalawa. Estafa, tsaka small claims. Hindi ho po pwede yun. Okay? Against po yan dun sa forum shopping. Okay? Kaya nga po meron nun Kasi hindi ho po pwede na magsampa ng dalawang kaso. Wala hong pinagkaiba yan dun sa yung bata, di ba? Sasabihin dun sa kanyang nanay, Mami, bili mo kong tsokolate, hindi pumayag. Lumapit doon sa tatay ngayon. Doon sa tatay naman, sabi, penging tsokolate, pumayag. Ganun ho to ang parang takbo ng forum shopping. Ganyan yung ginagawa nila. Diba? Which is mali. Hindi naman tama yun Kasi hindi nila alam yun. Yun ho mahirap sa mga yan. Wala hong alam sa batas. Okay? Pagka ito, kayo, nagagaya niya, nakaranas kayo, harassment po ito. Okay, i-document nyo po and then file the necessary complaint sa SEC, BSP, and PC, PNP, NBI, tsaka po sa PAOK. Okay, and then, pagka po yan na-raid, okay, puntahan nyo po, tsaka nyo po sampahan sila ng nararapat po na kaso para po magtanda at mapanagot yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang!